Good morning guys. So very early tayo dito sa poultry ngayon dahil nagbigay tayo ng mga supplements para madagdagan yung mga napuproduce na itlog ng ating mga alaga dito sa layer building number 1. Noong mga nakaraang araw guys ay nakita natin sa record ng harvest natin na yung ating isang batch, itong batch na ito ay declining yung harvest. So, ang batch nito guys ay merong population na nasa 3,298. Pero, yung napuproduce nila ng mga itlog ay nasa 99 trays lang. Nasa 2,970 pieces of eggs lang yung napuproduce nila. If i-convert natin into percentage, nasa 90% lang yung napuproduce ng ating mga manok dito. So, usually guys, napuproduce sila ng nasa 103 to 105 trays a day. So, ibig sabihin ay umaabot ng nasa 93 to 95% yung production natin dito. Yung age pala ng ating mga manok dito guys ay nasa 1 year or 12 months pa lang sila from day old. So, in-expect talaga natin guys na mabibigyan pa tayo ng malaking production. So, ito yung mga recommended na supplements ng ating mga subscribers. No? Marami yung nag-PPM sa atin na i-try yung Vitamin Pro at saka yung Egg 1000. So yung Vitamin Pro ay ibigay natin sa umaga, and then yung Egg 1000 ay ibigay natin sa hapon around 1 PM. So for 3 days. So yung Vitamin Pro guys ay isa itong immunity enhancer. Ibig sabihin ay maiiwasan ng ating mga manok ang magkasakit. Pinapalakas nito yung immune system ng ating mga alaga. Ito ay isang energy enhancer. Mas maliksi, mas ganado, at mas malakas ang ating mga alaga. Then, meron din tayong anti-stress enhancer, digestion enhancer. So, pinapalakas ito yung absorption. And then, growth booster. So, pampaganda ito ng katawan ng ating mga manok. So, meron itong nakalagay ng paraan ng paggamit depende sa weather condition. Kapag normal lang yung weather condition ay 1 teaspoon per gallon yung nire-recommend niya. Pero kapag sobrang init o sobrang ulan ay 1 teaspoon pa rin. Pero kapag during vaccination ay dapat 2 teaspoons for 1 gallon of water. Ito naman guys yung sinabi ko nung nakaraan kong video. Indication siya for increased fertility, for increased egg production, and better quality ng eggs. So kapag kinumbay natin itong dalawa ay mas ma-absorb ng katawan ng mga manok if meron tayong Vitamin Pro bago mag-Egg 1000. Plano natin, ibibigay natin yung dalawa 3 times a week. So ito sa umaga, ito sa hapon. And then maybe after 2 weeks, ay i-check natin ano yung result nitong mga supplements na ito. So ma-measure natin yan guys pag ang egg production natin ay increasing at saka yung mortality natin dito sa batch na to ay decreasing. So yun yung ating kumbaga basihan para ma-check natin if may effect ba talaga itong mga supplements na ito na nirecommend sa atin ng ating mga subscribers. 1 gallon na tubig, tapos 1 teaspoon, 17 scoop ka, tapos palisod mo, usad. Sige, B7. So by the way guys, yung laman ng ating tangke ay nasa 70 liters. So that's around 18 gallons of water. So binigyan natin ng 18 scoops yung each box ng Vitamin Pro. So kanina bago natin binigay yung mga vitamins ay sinara muna natin yung valve dito. Yan. Para walang makakalabas na tubig or vitamins sa ating pipes. Isang paraan din yan guys para hindi masira yung ratio ng vitamins
tsaka ng tubig. So kailangan natin yan i-close. But right after malagyan na natin ng mga vitamins ng ating mga boxes, ay dapat huwag magkaligtaan na i-open yan kasi walang mag-flow na tubig. So very important talaga guys na ma-check natin na mayroong water supply yung ating mga water pipes. Otherwise, baka ma-dehydrate ang ating mga manok. So yan yung reminder ko palagi sa mga poultry boys natin dito na nagbibigay ng mga supplements or whatever na ilagay nila sa tubig. So check kaagad ng mga valve para hindi ma-dehydrate ang ating mga manok kasi kala nila nakalagay na sila ng mga vitamins, okay na talaga lahat. So ito yung color ng ating nilagay na Vitamin Pro, color red siya. So dalawang buildings yung nilagyan natin dito guys kasi ito nasa 2,000 capacity tsaka ito ay nasa 1,000 capacity, pero isang ano lang yan, isang batch lang sila kasi same age lang itong mga nasa first and second buildings. So mamaya naglagay tayo ng mga supplements around 6:30 in the morning, tapos mauubos yan siguro mga 8 to 9 o'clock in the morning. Magre-refill tayo ng plain water, tapos third refill natin ng water mga around 1 PM na yata. Doon naman tayo magbibigay ng egg 1,000. And then after 1 PM, ang next refill na naman ay nasa siguro 3 o'clock to 4 o'clock in the afternoon bago mag-out yung ating mga boys. Tapos ibibigay natin yung plain water na. I-check natin guys kung meron bang epekto yung mga supplements na binigay natin after 2 weeks. So mag-update tayo dito kung meron bang increase ng egg production, meron bang decrease ng mortality natin everyday, and then meron bang changes sa kanilang behavior, sa kanilang physical appearance, mas naging ganado ba sila, mas tumamlay. So doon pa lang tayo makaka-confirm kung maganda ba tong mga nabili nating mga supplements or hindi. So guys, yung paglagay namin ng supplements ay hindi sa lahat ng buildings. Inuna namin guys yung mga declining na production, no? Lalo na dito sa building number 1, from 93 to 95% to 90% to 89% na lang yung napoproduce. Good production sa guys dahil around 90% pa yung production, pero hindi natin na ma-maximize yung production niya. So supposed to be nakikitain pa natin ay nasasayang lang. So by giving supplementations ay titingnan natin kung merong improvement. So kung nagpaplano kayong gayahin to guys, titingnan muna natin yung result, saka na ako magre-recommend nito. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito at sana ay may natutunan naman kayo. Happy poultry farming! Bye!